Mga kabombo, ngayon mapalad tayo kasi makakasama natin ang isa sa mga 11 na mga maristang bagong abogado. So makakasama natin si Attorney Karil Jazzy Pama. Attorney, good afternoon and congratulations. Ayan, good afternoon din, ma'am. And thank you. To God be all the glory. Okay, so kamusta? Kasi nagising ka ulit na isa ka ng abogado. Yes po. Kamusta ang feeling? Masaya, overwhelming, at parang hindi pa totally nag-sink in sa akin na, hala, wala na akong pag-aaralan ulit. So, tapos na. Ito na talaga, nakamit na ang tagumpay. Okay. May I know po, tubong saan po si Attorney Pama? Tsaka ilang taon na po? Single ba? Or anong pinagkakaabalahan? Okay. I am Karil Jazzy Pama, 27 years old po. I am a teacher here in KNCHS, teaching students with disabilities, especially those deaf and mute students. And at this moment, nagtuturo po ako for almost 6 years na. At the same time, I took up masteral naman for special needs education. Okay, so maraming ganap sa buhay mo, Attorney Pama. Yes. Pero paano mo kinaya yun lahat? By the way, yung pumasok ka ba ng law school sa NDMU, nag-work ka na ba dito? Yes po. Mahirap siya, pero siguro dapat you must surround yourself with those people na mayroong optimism, na positive ang thinking, and syempre panalangin. Okay. May I know po, kasi I'm just curious, kasi kanina nakausap rin namin yung nanay mo, kinuna namin ng reaction. So, isa kang teacher, LPT, and makikita natin na parang, syempre parang yung iba nga, nagiging public accountant, communication, yung parang pre-law nila. So, ano po yung nag-push inyo to proceed sa law school? So, dati mo na ba itong pangarap? Honestly, hindi. Kasi I finished Bachelor of Secondary Education major in Filipino. Right. And that dream only starts when I taught here in SNED. Kasi doon namulat yung mata ko sa mga pangangailangan ng mga bata. Kasi sila yung mako-consider natin na last, least, and lost sa community. So, doon ko na-realize na marami pa rin pala silang pangangailangan physically, financially, emotionally. So, as far as I know, wala pang lawyer na SNED teacher. So, why not go? Ako. So, yun yung nag-push talaga sa'yo to proceed sa law school. So, kamusta naman yung 4 na taon mo sa NDMU Law School? Mahirap, very, very challenging kasi from 3 a.m. hanggang 4:30, nagigising ako kasi para mag-aral. By 7:30, magtatrabaho until 4:30 p.m. So, teacher ako niyan. Tinuturuan ko that time is students with hearing impaired, students na may behavioral, and yung mga autisms. And by 5:30 to 9:30 p.m., estudyante naman ako sa law school. And sa pagkakaalam ko, may 11 to 12 or 1 a.m. pa kami na nag-live selling kasi hindi sapat yung trabaho ko, yung sweldo ko para pambayad ng tuition. So, dalawa kami yan ng kapatid ko, ng ate ko. Minsan, kung hindi busy yung dalawa ko pang kapatid, nag-live selling kami, nagre-repack, nagpa-packing, nagpapa-ship sa JNT, nag-meet up, lahat. So, grabe yung hassle Oo. mo just to sustain ang pag-study sa law school. Pero, nabilang mo na ba ang times na almost parang maka-give up ka na? Or ano ba ang nasa isip mo every time na parang pinaghihinaan ka na ng loob kung ipapatuloy mo pa or hindi? Hindi mabilang sa mga kamay ko yung mga araw na umiiyak ako na sabi ko, para pa ba to sa akin? Na kaya ko. Siguro, ang naging secret or naging naging factor is yung prayer at yung guidance ng parents ko, ng family ko, ng mga tao sa paligid ko. And most especially yung mga kasabayan ko, yung mga kabatchmate ko, sabay-sabay kaming naghirap, nagsumikap, nangarap, at
ngayon, nagtagumpay. I know, ilang buwan nyo talagang pinaghandaan. Almost a year nga. Yes, yes. Na pinaghandaan nyo yung BAR 2025. So, paano ka nag-study? Ano ba yung mga methods mo upang makapag-aral ka? Okay, thank you. Nung time na yon, sinabay ko yung study time ko dun sa time ng bar exam. So, from 6 a.m., dapat nag-uumpisa na ako magbasa up until 10 p.m. So, syempre, may mga small breaks lang dyan and lunch. And then, natutulog ako ng 10:30, nagigising by 4, may devotion and all. Then, start naman by 6. Ganon po. Okay. So, parang whole day yung study mo. Naging system na talaga yan siya for almost, parang hindi naman kasi ako naka-study leave. So, almost 2 months, ganon. Okay. Nag-work ka pa rin Yes nun? po. Grabe. So, nung araw ng examination, anong naramdaman mo? Kinabahan ka ba? Or natatakot? Yes, natatakot, na kinakabahan, na excited na, kumbaga, ito na yon, all in na tayo, kailangan wala nang ititira, ibubuhos na lahat. Nagising kami noon, nagpapagising kami sa mga bar ops namin ng 3 a.m. Pero naalala ko, 1:30 pa lang gising na kami, excited na kami kasi desidido kami na makapasa. I'm just curious kasi once natapos mo na ma-answeran lahat ng mga questions doon sa test nyo, yung iba nga, susuot daw ng something red para daw, yung mga tradisyon nila, yung mga paniniwala nila. May ginawa ka ba? Like, yes, hindi ko yung pinalampas. Mula sa underwear, red. Nung last day nga, whole na red ang damit ko. So sabi ko na, lahat kayo siswertehin, basta lumapit kayo sa akin. No? So syempre, we also, pinaging partneran din namin ng panalangin, all throughout, lahat ng questions, dinasalan talaga. Kasi, di ba, by God's grace, kung loobin ng Diyos, ibibigay din talaga sa amin. okay, yung announcement na, time of announcement ng BAR 2025, saan ka ba, by that time, nag-aantay ka ba nun sa live? That time, hindi ako nag-leave. Sabi ko, mas maiinip ako, mas kakabahan ako kung mag-leave ako. So, dito lang ako sa classroom, naghihintay kasama ng family ko, tapos kakatapos lang yun ng klase ko. So, hindi ko alam kung anong ma-experience ko habang nagtuturo ako sa mga bata, pabalik-balik ako sa CR, naiihi, na hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, nung time na nag-roll na yung mga pangalan, kinakabahan. Then, nung nakita ko na yung PAMA, Carol Jazzy, number 4012. So, sabi ko, Lord, Amen, this is your promise. So, gano'n. Ibig sabihin nun, dito ka sa faculty. Yes. Na-witness nila yung... Nakakahiya nga, pero go. Okay. After that, ano yung ginawa mo? Nagsimba kami kasi during the waiting season, araw-araw nagsisindi ako ng kandila, nagsisimba ako. Okay lang, it's okay to cry. Okay lang po. Okay, so yun po, nagpasalamat na binigay na rin sa amin. Alright. Tapos, ipagpatuloy pa rin yung pananalangin, yung panata na Lord, ipasabol lang ako, tutulungan ko sila. Alright. So, sa family mo, sino yung unang nakaalam na ikaw nakapasa ka na? Kasama ko po dito yung father ko, yung bunso namin, at yung lola ko po, yung si nanay. Ibig sabihin, during the announcement, waiting, kasama mo yung family. Yeah, opo. Wow, so very supportive family. SNED teacher. Yes, opo. Ano yung mga gusto nyo pong i-point out? At syempre, yung gusto mong ipagtanggol ng mga rights or kinamatarong ng ating mga child, mga person with disability? I discovered po na
maraming students with hearing impaired that they experience different forms of discrimination and abuse. So, sila po ang gusto ko ding tulungan. And yung mga tao na hindi maka-express, like in sign language, so why not ako, tutulungan ko sila mag-interpret sa court, lahat ng gustong makamit yung hustisya, tutulungan ko po sila. Kasi namulat na ako sa ganong sitwasyon, nakita ko na yung struggles nila. So, kasalanan na siyang pumikit at sa walang bahala. So at least, if ever sa korte, meron tayong abogado na nagsa-sign language, especially kapag ang involved, if yung client is may disability, yung Yes may po. hearing impairment. Yes po, I am willing to help sign language, braille sa mga persons with may problema sa sight, yung mga blind, autism, go. I am willing po. Okay. Kasi yun yung panata ko sa Panginoon, na ipasa lang ako, I can selflessly help them. Walang pag-aalinlangan at walang kinikilingan. Alright. So after this, ano yung plano natin in the future? I'm still praying kung ano yung magandang opportunity, pero as of now, siguro tapusin ko muna yung school year as a SNED teacher. Then, let's hope for the best kung meron. Mag-push through ako doon. Okay. Bibigyan kita ng pagkakataon, attorney. Batiin mo na at pasalamatan yung mga gusto mong batiin ngayon. Siyempre, mensahe mo rin sa lahat ng mga sumuporta. At ano pa ang gusto mong idagdag? Go ahead. Sige. First, gusto ko lang batiin yung family ko. Nakalista na talaga dyan. Si mama, si papa, ate ko, Attorney Christine Joy, si Jasper, si Jade, nanay ko, sila Tito Toto, Tito Olan, Tito Ome, Tito Ronald, mga tita ko dyan. Then, sila Attorney Bert, Kuya Tata, Atine, Atibon, Nangson, nung June. Hello, mga kaibigan ko, Angelica, Mariel, Feliz, Dayan, hello. Sa kapwa ko, mga barista na ngayon, naging abogado na. Attorney Barry Lugan, Attorney Janelle, Attorney Quincy, single pa to. Siyempre, ako single din, baka naman. Attorney Joy Pagital Magno, Attorney Paul Gumanaw, Attorney Feline, single, Attorney Venus Lumukso, single, Attorney Lou Bahay, single, Attorney Rocky, single din, Attorney Dumider, ayan, magandang love life niyan. Attorney Sid, hello, Attorney Joan, Attorney Pearl, Attorney Lorraine. Sa NDMU community and its bar operations, si Dean namin, pinakamamahal ko yan, Dean Pai, Attorney Raymond Saligumba, Attorney Nena Santos, Attorney Mortz, Attorney Cheryl, Attorney Sandy, and Budi Tandog, yung mga inspiration din namin yan. Attorney Baryon, Judge Dina, Judge Balo, Judge Mesa, Fiscal Boyd, Fiscal Prima Mangelen, Attorney Tiamzon, Attorney Valdez, Attorney Man, at sa lahat ng NDMU community, thank you for your support sa all throughout po ng bar journey namin up until bar exam. Thank you. And we promise po to give back. Kami naman ang tutulong by this upcoming bar exam 2026. And para po sa message ko sa lahat ng tao, never be afraid to take the road less traveled by. Kahit konti lang kayo, kahit isa ka lang, magpatuloy ka. Kahit nakakaranas ka ng struggles, ng challenge sa life mo, lahat, iba-iba man tayo walks of life, iba-iba yung mga silent battles natin, silent cries. So long as that dream has planted in your heart by the Lord, continue to persevere, to be obedient, and to never give up. Kasi at the end of the tunnel, there is something best na ging store ni Lord. Maraming salamat, attorney. And once again, congratulations. God bless you. Thank you. God bless.